Huwag mong hahayaan na humantong pa sa ganito ang kaluluwa mo. Ito pong nakakagulat na revelasyon ni Padre Pio. Mortal sins smells like rot and decay. Isang araw po kasi may lumapit kay Padre Pio para mangumpisal. Tahimik, kinakabahan, nakayuko. Pero bago pa man siya magsalita, biglang tumigas po ang mukha ni Padre Pio. Tumingin siya ng diretso at sinabi niya, "Bakit hindi mo sinasabi ang tunay mong kasalanan?" Nanlamig pong penitente. Hindi pa niya binabanggit kahit ano pero alam na ni Padre Pio at sinundan pa ito ng nakakagulat na salita. Ang kasalanan mo, mabaho, amoy pagkabulok. Hindi ito metaphor lang. May mga nakasaksi na sinasabing mortal sin gives off a spiritual stench na ibinubunyag sa santo. Isang biyayang hindi po pangkaraniwan. Kung namatay ka ngayon, ano kaya ang amoy ng kaluluwa mo? Now, upang mas maintindihan po ito, ano ba talaga ang mortal sin? Hindi po ito simpleng pagkakamali. Hindi po ito hindi ko sinasadya. Hindi po ito normal lang sa tao. Sa Catechism of the Catholic Church, 1855 to 1861, mayroon pong tatlong elemento ang mortal sin. Grave matter, mabigat na kasalanan. Ito po yung mga kasalanang malinaw po na ipinagbabawal sa Ten Commandments. Adultery, sexual immorality, murder, blasphemy, missing mass without serious reason, occult practices, thief, etc. Sunod po dito with full knowledge. Alam mong mali ang ginagawa mo. And last, with full consent. Pinili mo pa rin na gawin iyon kahit na alam mong mali. Now, kapag kumpleto pong tatlong ito, humahanto na ito sa tinatawag nating mortal sin. Grave act, full knowledge, full consent. Ang epekto po ng mortal sin, napuputol po ang relasyon sa Diyos. Nawawala po ang sanctifying grace. Ang kaluluwa ay nagiging patay sa espiritual. Nawawala ang kakayahang gumawa ng tunay na kabutihan. Nawawala ng consolation mula sa Espiritu Santo. Humihina ang konsensya. Now, ito pong biblical explanation. In Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. Hindi po physical death, kundi spiritual death. Ang pagkamatay ng kaluluwa sa loob. Bakit kaya may amoy? At bakit naamoy ito ni Padre Pio? Hindi po ito literal na amoy na naririnig natin sa ilong. Ito po ay mystical perception. Isa po itong extraordinary grace o charism na ibinigay mismo ng Diyos sa kay Saint Padre Pio. Ano pong charism o discernment? Ayon po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 10, ang Holy Spirit ay nagbibigay ng special gifts sa piling mga tao, discernments of spirits. Hindi po lahat may ganito. Pero ang mga santo, lalo na po ang confessor saints, madalas po binibigyan ng spiritual sensitivity upang makita ang kalagayan ng kaluluwa. Maramdaman din ang epekto ng kasalanan, malaman din nila kung may tinatago ang penitente, magabayan ang taong nagsisisi, at mapigilan ang mga taong gumagawa ng sacrilegious confession. Now, sa testimonies po about sa kay Padre Pio, marami po sa lumapit sa kanya ang nagsabi na alam niya ang kasalanan bago sabihin. Tinatanong niya na mayroon ka pa bang hindi sinasabi? Nagiging malungkot o masakit po ang mukha niya kapag may mortal sin ng impurity. Nagiging malakas ang reaksyon niya kapag may taong nagsisinungaling sa confessional. Ito pa ay hindi upang ipahiya ang tao, kundi upang hilahin siya pabalik sa Diyos. Now, bakit amoy pagkabulok? Hindi po ito literal na amoy. Ito po ay symbolic and spiritual perception na inihahayag ng Diyos. Ang mortal sin po ay parang spiritual na bangkay. At tulad po ng physical corpse, ang spiritual corpse po ay mayroong decay at stench sa harap ng Diyos. Now, palalimin pa natin ang pag-unawa natin patungkol po sa amoy pagkabulok or spiritual decay. Again, ang amoy pagkabulok po ay hindi literal, kundi pinapakita ito sa mystical perception sa mga piling mga santo upang makita talaga ang tunay na epekto ng kasalanan sa kaluluwa. Sa mata po kasi ng Diyos, ang kasalanan po ay hindi cute, hindi maliit, hindi simpleng pagkakamali. Ito po ay corruption, pagkamatay, pagkabulok. At ito pong malinaw na apat na antas nito. Ang una po kasing nangyayari sa mortal sin ay pagkahiwalay sa Diyos, na siyang source of life, source of light, and source of grace. Sa sandaling lumayo ka sa pinagmumula ng buhay, ang kaluluwa mo ay parang isdang inalis sa tubig, mabubulok. Ayon nga po sa Catechism 1855, mortal sin destroys charity in the heart of man. Kaya kapag wala kang charity, or love of God, ang kaluluwa po ay nagkakaroon ng spiritual darkness. Now, in Ephesians chapter 4 verse 18, sinasabi po dito, they are darkened in their understanding, separated from the life of God. Ito po ang unang amoy, ang amoy ng kaluluwang walang liwanag.
Pangalawa po dito is stench of corruption. Now, sa theology, ang kasalanan po ay hindi na nanatiling maliit. Ito po ay parasite. Unti-unting kinakain ang puso at kalooban. Kumakapal ang pride, lumalabo ang conscience, nag-uugat ang vice, nawawala ang takot sa Diyos, regular na natatalo ang tao sa temptation. In Romans chapter 1 verse 21, their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Hindi lang po basta dumidilim, nasisira, corruption. Ang mortal sin po ay hindi po mistake, kundi pagsira sa sarili. Ito ngayon ang pangalawang amoy. Pangatlo po dito, stench of impurity. Ito po ang madalas na naaamoy daw ni Padre Pio. Now, according po sa mga saksi, when people confess their sins of impurity sa kay Padre Pio, ang nagiging reaksyon po ni Padre Pio, parang umingisi, umiiyak, humihinga ng mabigat, tumatalikod, at nagpapakita ng matinding kalungkutan at sakit. Dahil talagang kita niya ang dumi nito sa kaluluwa. In theology, sexual sins are grave because they deform the human person, the temple of the Holy Spirit in 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Now, sinasabi rin po in Ephesians chapter 5 verse 3, sa gitna ninyo ay hindi dapat magkaroon ng kahit isang pahiwatig ng sexual na immoralidad. Hindi po galit ang simbahan sa sex, galit ang simbahan sa impurity. Dahil sinisira po nito ang dignity, sinisira po nito ang vocation, sinisira po ang purity ng soul, sinisira po ang image of God in us. Impurity gives off a spiritual stench so strong na maging ang mga santo ay nadarama po ito. Pangapat po dito is stench of death. Ito po ang pinakamabigat. Ito po ang kaluluwa na nasa mortal sin. Patay sa grasya. In Ephesians chapter 2 verse 1, you were dead because of your sins. Kapag patay na po ang katawan, nabubulok ito. Kapag patay ang kaluluwa, mas malalang bulok sa harap ng Diyos. In theology, the soul is eternal. Kapag patay, hindi nawawala, nabubulok ng walang nakakapigil. Ito po ang gusto ni Satanas. Isang kaluluwang bulok, mabaho at wala ng laban. Now, paano po tayo nalilinlang ng kasalanan? Ang kasalanan po kasi ay hindi agad nagsisimula sa big time. The devil works slowly, gently, quietly, and strategically. Now, narito po at i-expose po natin yan. 8 stage of spiritual trap. Una po dito, maliit na kompromiso. Kunti lang naman, isang beses lang naman. And this is how sin enters. Pangalawa, kunting kasinungalingan. Hindi mo tinatanggap ang full truth. Pangatlo, wala namang nakakaalam. Ito po ang paboritong bulong ng demonyo. Pangapat, wala namang nasasaktan. Ito pong kasinungalingan na bumubulag sa konsensya. Panglima, paulit-ulit. Small sin, nagiging habit, nagiging vices, nagiging slavery na. Ang isang maliit na crack ay nagiging malaking sugat. Panganim, unti-unti pong lumalalim. Hindi mo na mamalayan, lumalayo ka na sa Diyos. Pangpito, mawawala na ang konsensya. Ito pong spiritual numbness. Hindi na umiiyak ang puso sa kasalanan. Pangwalo, mamamatay ang kaluluwa. The final stage, mortal sin, is spiritual death. At habang nangyayari po ito, hindi mo nararamdaman pero ang langit ay naaamoy ang kalagayan mo. Now, bakit pinapahintulutan ng Diyos na makita po ito ng mga santo? Not to scare, but to save. Kung hindi po natin nakikita ang spiritual reality, iisipin po natin na normal lang ang kasalanan. Mababait naman tayo in general. Kaya ang Diyos po minsan ay nagbibigay po ng mystical eyes sa ilang piling santo tulad po ni Padre Pio para ipakita po kung gaano kadilim ang mortal sin. Now, in Revelation 21 verse 27, sinasabi dito, nothing impure will enter heaven. Kung makita mo pong kaluluwa mo pagkatapos ng mortal sin, naku po, baka matroma ka. Kaya pinapakita lang po ito ng Diyos sa mga santo para sila ang magsabi nito sa atin. Na anak, ganyan ang nangyayari sa kaluluwa mo. Magbalik loob ka. Now, ang confession po ay hindi therapy. Hindi po yan emotional release. Hindi po yan psychological relief. Hindi po yan kwentuhan lang or venting. Ito po ay spiritual surgery na si Kristo mismo ang surgeon. Ang pari ay ang instrumento. Ito po ay ang sacrament ng healing na kung saan tunay na grasya, tunay na lakas, tunay na kapatawaran. Ito po ang divine cleansing. Hindi po yan metaphor ang wash away sins. Literal sa spiritual reality. In 1 John chapter 1 verse 9, sinasabi dito, He will cleanse you from all your unrighteousness. Lahat, hindi kalahati, hindi selected. Lahat ay lilinisin ng Diyos. Dahil ito pong katotohanan.
Dahil kung kaya mo namang patawarin ang sarili mo, bakit kailangan pa ipadala ni Jesus sa mga pari? Sa John chapter 20 verse 22 to 23. Di ba? Nangangahulugan lamang po ito na kailangan po nating lumapit sa ating mga kaparian. Now, kung may mortal sin ka ngayon, huwag mo pong ipagpaliban. Huwag mo pong dagdagan. Huwag mong itago. Huwag mong gawing lifestyle. Huwag mong hayaang mabulok ang kaluluwa mo. The devil hides your sins from you. God reveals them so He can heal you. Kapag hindi mo kinumpisal, nako po, lalong lalamig ang puso mo. Lalong hihina ang kalooban mo. Lalong lalabo ang konsensya mo. Lalong dadami ang temptation. Lalong lilihis ang buhay mo. Kaya ka-curious, hindi po coincidence na narinig mo ang mensahe na ito. Ito po ay grasya. Ito po ang sigaw ng Diyos sa kaluluwa mo. Jesus is calling you, Matthew 11:28, na sinasabi niya, "Come to me and I will give you rest." Hindi ka po tinatawag para pagalitan, takutin, husgahan. Tinatawag ka po para yakapin, patawarin, linisin, pagalingin, ibalik sa buhay. God is not tired of forgiving you. You are the one getting tired of asking. Yan po ang katotohanan. Kaya kapag mas malaki pong kasalanan mo, mas malawak pong awa ng Diyos. Pero huwag mo pong hayaan na maging huli po ang lahat. Kung makita mo ngayon ang tunay na anyo ng kaluluwa mo, naku po, magugulat ka. Kung naamoy mo ang epekto ng mortal sin, naku po, matatakot ka. Pero may mas magandang balita. Kayang-kayang ka linisin ng Diyos ngayong araw na ito mismo. Isang tapat na kumpisal, isang tunay na pagsisisi, isang pagbalik sa Kanya. At ang mabahong kaluluwa, magiging mabango ulit sa harap ng Diyos. Sabi nga po in 2 Corinthians chapter 2 verse 15, "We are the aroma of Christ to God." Kaya kung nakatulong pong video na ito, please comment down below. I'll go now in confession. At i-share po natin ito. At huwag pong kalimutan na suportahan ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat.